Sa video na ito, ay ating susuriin ang mga mahahalagang pangyayari na may kinalaman sa kabihas ng Minoan, Mycenaean, at kabihas ng klasikal ng Greece upang mas lalong yumabong ang inyong kaalaman tungkol dito. Batay sa mga dalubhasa na nag-aaral sa mga nakaraang sibilisasyon, ang yugto ng pag-unlad ng lipunang Aegean ay nag-umpisa sa Crete mga 3,100 BCE o before Common Era. Ang pangalang Minoan ay hinango sa pangalan ng maalamat na hari na si Minos na nagtatag ng kabihasnan. Ang mga Minoan ay tanyag bilang magagaling gumamit ng metal at iba pang teknolohiya. Ang kanilang tahanan ay gawa sa laryo o bricks at may pamamaraan sila ng pagsusulat. Mahusay rin silang manlalayag. Nang lumaon, sumikat ang Knossos bilang isang malakas na syudad, at napagtagumpayang hawakan ang buong pook ng Crete. Dito makikita ang palasyo ng hari na ipinatayo sa may 2 ektarya ng lupa na napapalibutan ng mga bahay na bato. Ang tirahan ng hari ay napinsala ng magkakasunod na delubyo at iba pang likas na sakuna. Ipinagpalagay mula 1600 BCE hanggang 1100 BCE, nakamit ng Crete ang kasaganaan. Yumabong ng lubos ang pinagkukunang yaman ng Crete, resulta ng pagpapalitan ng produkto ng mga Minoan sa silangan at sa may dakong Aegean. Tumaas lalo ang bilang ng mga bayan at lungsod kung saan ang Knossos ang nagsisilbing pinakamalawak at sentro ng kalakalan. Ang lipunang Minoan ay hinati sa 4 na antas: ang mga maharlika, mangangalakal, magbubukid, at mga alipin. Sila ay puno ng katiwasayan kung kaya't nahumaling sila sa mga mag-agarang bagay at kasangkapan. Maging sa aspeto ng palakasan ay hindi nagpaiwan ang mga Minoan. Sila ang unang nakapagtayo ng arena sa buong daigdig kung saan isinagawa ang mga paligsahan sa iba't ibang larangan. Tumagal ang kabihas ng Minoan hanggang 1400 BCE. Nagwakas ang kanilang kabihasnan nang sunod-sunod na makaranas ang Knossos at mga karatig pamayanan nito ng paglusob na sumira sa kanilang kabuhayan at lipunan. Dahil dito, nagsimulang humina ang kanilang pamumuhay hanggang sa ito ay maglaho sa kasaysayan. Bago pa man mapasailalim sa kapangyarihan ng mga Mycenaean ang Crete, nagsimula na ang mayaman ng kabihasnan nito sa Timog Greece. Ang Mycenae ay matatagpuan sa dagat Aegean, at lundayan ng isa pang mayamang kabihasnan. Matatagpuan sa syudad ang mga mahuhusay na lansangan, at mga tulay na nagdurugtong sa bawat lugar. Napapalibutan ng mataas at matibay na pader upang magsilbing proteksyon sa posibleng pag-atake. Noong 1400 BCE, napasa kamay ng mga Mycenaean ang pulo ng Crete, dahil na rin sa husay nilang maglayag. Ipinapalagay na sila ang pinagmulan ng kabihas ng Greek. Maraming bahagi ng kabihas ng Minoan ang makikita sa mga Mycenaean Greek. Nariyan ang ilan sa mga wikang Minoan, sining, at ilang mga alamat at kwento. Karamihan sa mga wikang Minoan ay makikita sa wika ng mga Mycenaean Greek. Nakakalungkot isipin na walang matagpo ang direktang aklat na naglalaman ng mga kwento ng mga pinuno at magigiting na Mycenaean. Tanging sa mga aklat na isinaling wika ang mababasa. Dahil dito, ang mga kwento tungkol sa mga Diyos-Diyosan ang naging batayan ng alamat ng mga Greek. Ang mga makakapal na pader ng Mycenae, na inaasahang magbibigay ng proteksyon sa kanila, ay hindi nangyari nang lusubin sila ng mga Dorian, mula sa Hilagang Greece noong 1100 BCE. Sa pagbagsak ng Mycenae, marami sa mga mamamayan nito ang lumikas, patungo sa ibang pulo sa dulong bahagi ng dagat Aegean. Isa na dito ang mga pulo ng Ionia, na yumabong dahil sa pakikipagkalakalan. Ang mga kaganapang ito, ay tinawag na Dark Age, o madilim na kapanahunan na tumagal ng halos 300 taon. Naging pangkaraniwan ang digmaan ng iba't ibang pamunuan ng bawat pamayanan. Natigil ang pagpapalitan ng mga produkto, pagsasaka, at iba pang uring pangkabuhayan. Maging ang pag-unlad ng sining at pagsulat ay unti-unting nahinto. Sa paglipas ng madilim na kabanata sa kasaysayan ng kabihas ng Mycenaean,
Dahan-daang sumibol ang isang panibagong kabihasnan na matatagpuan sa lungsod-estado ng Ionia. Ang mga karunungang dala ng mga Ionian ay madaling kumalat hanggang sa kabuuan ng Greece, at may malaking impluwensya sa kamalayan ng mga tao. Ilang bayan sa baybayin ng Greece ang nagpahayag ng kanilang sariling pagkakakilanlan, na may mahalagang papel sa pagkilala ng natatanging kabihasnan ng Greek, na tinatawag na Hellenes. Hango sa salitang Hellas na ang ibig sabihin ay Greece. Ito ay bantog sa kasaysayan bilang kabihas ng Hellenic, na tumagal mula 800 BCE hanggang sa 400 BCE, at tinaguri ang isa sa mga pinakamaningning na kabihasnan sa mundo.